Sino nga ba ang mananalo kapag naglaban ng ating bida na si Gonfrix at ang hari ng mga kamera ants na si Merwem? Ang dalawang karakter na ito ay kabilang sa mga pinakamalalakas na karakter ng kwento. Pinatunayan ito ni Gon matapos niyang talunin ng Royal Guard na si Neferpitou, habang si Merwem naman ay nanaig kontra sa chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero. Ang lakas na ipinakita ng dalawa at galing nila sa pakikipaglaban ay nagdulot para maitanong ng marami kung sino nga ba sa kanila ang mananalo kung sakaling nagkaharap at naglaban sila. Para sa akin mga idol, ang sa tingin ko magwawagi sa laban nila Gonfrix at Merwem ay walang iba kundi ang ating bida na si Gon, habang gamit nito ang kanyang adult form. May tatlong rason ako mga idol kung bakit ko nasabing kayang talunin ng adult Gon si Merwem. Ang unang rason ay dahil sa hindi kapani-panawalang bilis, pambihirang lakas at mapanganib na kaisipan ni Gonfrix. Si Gon ang isa sa pinakamabilis na karakter sa kwento mga idol. Napatunayan natin ito noong nagawa niyang maiwasan ng Terpsichore ni Pitou hindi lamang isang beses, kundi 3 beses pa. Una ay noong kakabagong anyo pa lamang ni Gon. Sinubukan na agad siya tapusin ni Pitou pero biglang naglaho si Gon at sa isang iglap ay nakalayo na agad ito sa Royal Guard. Sunod nito mga idol ay noong sinubukan ni Pitou na atakihin si Gon sa pamamagitan muli ng Terpsichore habang nakatalikod ang Hunter. Naramdaman agad ni Gon ang aksyon ng Royal Guard kaya nakaiwas siya at mabilis na sinipa ito palipad sa himpapawid. At ang pangatlo ay noong pinagana ng Nen after that ang walang buhay ng katawan ni Pitou para magbitaw ng malakas sa Terpsichore. Gusto kong ipunto mga idol na ang Terpsichore ay isang napakabilis na abilidad na pwedeng i-activate at bitawan sa loob lamang ng 0.1 second. At noong ginamit ito ni Pitou, inutusan niya ang kanyang katawan na lagpasan ng kayang gawin ng kanyang mga kalamnan. Pero sa kabila ng lakas at bilis na taglay ng Terpsichore, iniwasan lamang ito ni Gon ng walang hirap. Ang ginawang ito ni Gon mga idol ang nagpapakita sa atin na pagdating sa bilis, may laban siya kay Merwem o maaaring higitan niya pa ang hari ng mga kamera ants. Sapagkat kung inyong maaalala mga idol, noong nakalaban ng dating chairman ng Hunter Association na si Isaac Netero si Merwem, hindi agad nagawa ng hari na makalapit sa chairman dahil sa napakabilis na paghampas at pagsuntok na pinakawalan ng mga kamay ng Guanyin Bodhisattva ni Netero. Nagpapakita ito na mananalo sana sa laban si Chairman Netero dahil sa bilis na tinataglay niya kung meron lamang siyang mas matinding lakas. Isa itong kakayahang meron si Gon. Isipin niyo na lamang mga idol kung si Merwem ang umatake kay Gon habang nakatalikod ito. Tiyak na maiiwasan din ito ng Hunter at mabibigyan niya si Merwem ng napakalakas na pag-atake gamit ang kanyang hindi kapani-panawalang bilis. Bukod dito mga idol, nagtataglay din ng adult Gon ng pambihirang lakas. Makikita ito nung nagawa niyang mapatamaan si Pitou ng isang Jajankan rock na nagwasak sa pagbumukha ng Royal Guard. Nagpatalsik dito ng ilang kilometro at naghatid kay Pitou palapit sa kamatayan. Isa itong nakakabilib na pangyayari mga idol dahil ang katawan ng mga Royal Guards, lalo na ni Pitou, ay hindi basta-basta napipinsala. Nagtamo lamang siya ng kaunting galos noong naglaban sila ni Kite. Hindi man lamang siya nasaktan noong direkta siyang natamaan ng abilidad ni Netero at nagkaroon lamang sa Pitou ng maliit na sugat matapos siyang hambalusin ng buntot ni Merwem kahit may intensyon itong wakasan ng kanyang buhay. Lahat ng ito ay nakayanan ni Pitou pero pagdating sa isang suntok ni Gon, wala siyang nagawa. Nagpapatunay ito mga idol na pagdating sa lakas, lamang talaga ang adult Gon kung ikukumpara natin siya kay Merwem. Higit sa bilis at lakas mga idol, nagtataglay din si Gon ng napakamapanganib na kaisipan. Matapos malaman ni Gon na patay na talaga si Kite, dumating siya sa hangganan ng kanyang kapasukan. Nawala na din ang kanyang katwiran at bumigay ng tuluyan ng kanyang kaisipan. Nagresulta para mawalan siya ng pakialam sa kahit na anong bagay basta maipaghiganti lamang niya si Kite at mapaslang niya ang kanyang target. Kabaliktaran nito mga idol ng nangyari kay Merwem na mula sa pagiging bayolente at walang awang halimaw, unti-unti siyang naging maunawain at mabuti sa mga tao dahilan para hindi niya muna kalabanin si Netero at tanggapin ang unang mga pag-atake nito ng hindi gumaganti. Imagine niyo mga idol kung ang nagwawalang si Gon at ang nagpipigil na si Merwem na ito ang nagharap. Maaaring pagsisihan ng hari ang hindi paglaban sa oras na tinamaan siya ng nakamamatay na kakayahan ng Hunter. Ang pangalawang rason mga idol kung paano ko nasabing kayang talunin ng adult Gon si Merwem ay dahil dumating na si Gon sa pinakamalakas na bersyon ng kanyang sarili. Samantalang si Merwem ay nag-uumpisa pa lamang madiskubre ang kanyang lakas. Ang adult Gon ay nalikha dahil sa paggamit ni Gon ng lahat ng kapangyarihang tinataglay ng kanyang katawan, kasama ang Nen na makukuha niya pa lamang sa hinaharap.
Pinapatunayan ito ng pagkasabi ni Pitu na pinuwersa ni Gon ang kanyang paglaki para dumating siya sa edad na kayang tumalo sa Royal Guard. Sinabi din ni Pitu na ginamit ni Gon mismo ang kanyang buhay bilang kabayaran para sa panata. At sa huli, dinagdag din ni Pitu na isinakripisyo ni Gon ang lahat ng kanyang nen para lamang magamit ang kanyang adult Gon. Aksyong magiging dahilan para hindi na siya makagamit ng nen kailanpaman. Ang mga kondisyong ito na pinasok ni Gon mga idol, ang rason kaya dumating siya sa napakataas na level ng kanyang kapangyarihan at kung bakit lamang siya kay Meruem kung sakaling nagkasagupa sila. Malakas ang hari ng mga Chimera Ants kaya nanalo siya kay Netero, pero wag natin kakalimutan na 100 taong gulang na ang dating chairman at aminado siyang lubanang humina ang kanyang kakayahan dahil sa katandaan. Maabilidad si Meruem pero napatay pa rin siya ng isang bombang likha lamang ng mga tao at makapangyarihan si Meruem pero hindi pa niya nararating ang kanyang buong potensyal. Dahil simula noong ipinanganak siya, ang tanging ginawa lamang niya ay maglaro ng board games. Hindi kagaya ni Gon na ginagamit na ang lahat ng natutunan sa kanyang karanasan, ang lahat ng abilidad na nagmula sa kanyang pagkasanay at ang lahat ng nen na meron ng kanyang buong buhay. Kaya kung nagkasagupa sila ni Meruem, tiyak na may kalalagyan ng hari sa batang hunter. Isipin nyo na lamang mga idol kung ang pagtalo kay Meruem ang layunin ng panata ni Gon. Imbes na ang pagpaslang kay Pitu, baka mas magkakaroon ng hunter ng mas malakas na kapangyarihang higit pa sa ipinakita niya sa kwento. Ang pangatlong rason mga idol kung bakit ko nasabi na mananalo ang adult Gon kontra kay Meruem ay dahil malinaw na sinabi sa kwento ang pagiging malaking banta ni Gon para sa buhay ni Meruem. Unang beses itong nakita sa eksena habang pinapagaling ni Pitu ang sugat sa tiyan ni Komugi. Sinabi ng Royal Guard na ang pangil ng batang hunter ay maaaring bumaon sa lalamunan ni Meruem. Nangangahulugan ito na kahit hindi pa man ipinapakita ni Gon ang kanyang adult form, alam na agad ni Pitu na si Gon ay isang mapanganib na nilalang. Sunod nito mga idol, inulit ni Pitu ang kanyang testamento sa chapter 306 matapos masilayan ang pagbabagong anyo ng ating bida. Sa anime version ng eksenang ito, binanggit pa ng Royal Guard na ang kapangyarihang ginagamit ni Gon ay kapantay na ng meron si Meruem. Dapat kong ipunto na si Pitu ay isang Nen genius kaya mapapagkatiwalaan ang kanyang kaalaman sa konsepto ng Nen. Kapag sinabi niyang kayang patayin ni Gon si Meruem, posible talaga itong mangyari. Bukod dito mga idol, noong biglang naglaho si Gon sa harapan ni Pitu, nasaksihan natin ang matinding pag-aalala ng Royal Guard para sa kanilang hari sapagkat inakala niyang papunta si Gon sa lokasyon nito. Sumusuporta ito sa pagkasabi ko kanina na alam ni Pitu ang pagiging banta ni Gon para sa kanilang hari. Higit sa lahat mga idol, nagpapatunay din ang testamento ni Pitu noong sinuntok siya ng adult Gon. Ayon sa Royal Guard, nagpapasalamat siya na siya ang nakatanggap ng galit ng hunter at siya ang napaslang nito. Nagpaparating ito sa atin na alam ni Pitu na kaya talaga ni Gon o ng adult Gon na patayin si Meruem gamit ang nag-uumapaw na kapangyarihan nito. Ang kakaibang lakas, bilis at pag-iisip ng adult Gon, ang paggamit ng hunter sa napakalakas na bersyon ng kanyang sarili at ang mga detalye ng kwento nagpapakita ng pagiging malaking banta ng ating bida kay Meruem ay tatlo sa mga ebidensyang nagpapatunay na kaya ng adult Gon ang hari ng mga langgam. Hindi man nagkatagpo at nagkaharap sa isang laban ng dalawa sa kwento, nagkaroon tayo ng ideya kung bakit kayang-kaya ng adult Gon si Meruem. Ganun pa man mga idol, kahit sinabi kong mananalo si Gon kay Meruem, ang tanging kahulugan lamang nito ay kayang manalo ng ating bida kung ginagamit niya ang kanyang adult form at kung ang Meruem na haharapin niya ay ang hari ng mga Chimera Ants na nakalaban ni Netero. Ibig sabihin mga idol, kung ang post-Rose Meruem na nasabugan ng miniature Rose at muling pinalakas ng kanyang mga alagad, ang haharapin ni Gon, tiyak na walang laban ng hunter kahit paman gamit niya ang kanyang adult form. Kung inyong maaalala mga idol, habang nasa bingit ng kamatayan, ipinakain ng mga Royal Guard sa sila Puff at Yuppie ang malaking parte ng kanilang sarili kay Meruem. Nagresulta ito para mabuo muli ang katawan ni Meruem at lalo siyang lumakas. Nagkaroon ng hari ng mga Chimera Ants ng napakalaking imbak ng oras sa katawan kaya kahit siya mismo ay hindi mapigilan ng pag-apaw nito. Nagkaroon din siya ng napakalawak na N na kayang sumakop sa buong kastilyo at nagkaroon si Meruem ng nakakapanindig balahibong Ken na kayang patayin ng isang nilalang sa takot. Bukod pa dito, nagkaroon din ng mga napakalakas na Hatsu o Nen ability si Meruem na nakuha niya mula sa kanyang mga Royal Guards. Nagamit niya ang metamorphosis ni Yuppie ng mas maayos kaya nababago niya ng walang hirap ang kanyang katawan. Naasahan niya din ang spiritual message ni Puff para basahin ang emosyon ng ibang nilalang at napapakinabangan ni Meruem ang Rage Blast ni Yuppie upang magpakawala ng napakamapangwasak na pag-ataking kaya magpasabog ng isang malaking kabundukan.
ang mga kakayahang ito ng hari mga idol. Ang dahilan kaya pinili ng karamihan sa miyembro ng Chimera Ant Extermination Team na tumakas at hindi subukang hamunin ng hari. Ito din ang rason kaya nasabi ng mga hunters na ito na tanging hukbong militar lamang ng isang buong bansa ang kaya makatalo kay Meruem. At ang kapangyarihan din ng hari ng mga Chimera Ants matapos makaligtas sa miniature Rose ang rason kaya sigurado sila Puff at Yuppie na wala nang makakatalo pa kay Meruem pagdating sa patagisan ng Nen. Ang lahat ng rason na ito mga idol, ang ginamit kong batayan kaya naniniwala ako na kahit kayang manalo ni Adult Gon sa hari ng mga Chimera Ants, matatalo naman ang Hunter sa post-Rose Meruem na nagtataglay ng walang katulad na kapangyarihan. Ito po ang aking paliwanag sa magiging resulta ng Gon vs Meruem. Sana po ay nagustuhan niyo ang aking paliwanag. Kung meron pa po kayong tanong at gustong idagdag ay huwag po kayong mahihiyang magkomento sa ibaba. At kung gusto nyo rin naman ng iba pang kwento ng anime ay isearch nyo lamang ang JETV sa inyong mga social media accounts sa gaya ng YouTube at Facebook. Maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta. Ako po si JE, hanggang sa muli!